Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong sinabi ng inyong magaling na senator na si Senator Bato, the Puncher de la Rosa. Kasi po, may mga sinabi po siya dito, gagamit na lang tayo ng quote card about sa chances niyang manalo or matalo sa darating na midterm election for senatorial race. Ganon din po, meron din pong dito si Mr. Salvador, no? Yung si Ipe na sinasabi ninyo. Okay, so titingnan po natin itong mga quote card nila dito. Mukhang itong si Mr. Salvador gulong-gulo na po sa kanyang mga pinagsasabi, mga kababayan, no? Titingnan natin kung ano yung sinabi niya sa quote card niya sa Daily Global Mirror. Mukhang mukhang hilong talilong tong si Mr. Salvador, mga kababayan, no? Ewan ko kung ano-anong pinagsasabi nito. Ay, ewan. Mukhang delikado siya dito. No? Okay, so at ganun din po, ang pag-uusapan natin ay itong political dynasty. Kasi po, may mga batas na nakatenga lang dyan. Papakita po natin sa inyo yung anti-political dynasty. Sino-sino po ba yan, no? Uunahin lang natin itong kay Bato at kay Ipe. Huhulihin natin itong anti-political dynasty. Pero bago po tayong magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa video premiere at live stream. Shout out po lahat sa inyo, and special shout out to the men and women in uniform, sa ating mga OFWs, sa mga frontliners, teachers, no? At sa mga bayan ng Palawan, Zambales, Norte, Visayas at Mindanao except sa Davao City. Kay Elora, kay Kai, kay Tita Aurora, kay Miyu, Suzette, Maritel at sa iba pa, no? Okay, shout out po and may God bless us all. Unahin natin yung kay Bato na quote card, mga kababayan. Dalawa po ito. Ang sabi niya, unahin natin yan, no? Sa Global Daily Mirror. Alam naman natin what's behind all these investigations. Yung sa Quadcom, mga kababayan, di ba? Lagi siyang isinasabit sa EGK ng drug war ng amo niyang si Digong. They form part of a grand demolition job against us. So ginawa daw po yung Quadcom to make a demolition job sa kanila, no? Lahat ng kakampi ng Duterte. The Duterte and the allies of Duterte. The people know very well what the real score is. Oo, alam namin. Kung sila ay naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. We will not vote for you. Pero kung kayo ay naniniwala na si Bato ay matino na tao at sinusugal ang kanyang buhay para sa labanan ng droga at kriminal, then please help me do that. No way. Wala ka naman nagawa sa Senado eh. I'm going to risk my career and personal life para diyan sa laban na yan. Hindi po ako aatras. Huwag ka nang magpaawa, Bato. Walang naniniwala sa'yo. Di ba tama, mali? So, vote no for Bato. O, di ba yung sabi niya eh, pag di kayo naniniwala sa akin, then vote no. Di no. Sinabi mo, di ba? O, eto pa. Yung isang quote card ulit sa Global Daily Mirror. Salamat naman po. It may affect either way. Pwede akong manalo o pwede akong talo dahil dyan sa gulo na yan. Oo. Plus minus ito. Alam mo naman, ang Pilipino, yung mentalidad ng Pilipino ay dehadista. Ay,
pag binubugbog ka palagi, parang Fernando Po Jr. ba? Naaawa sa iyo ang taong bayan. I hope the effect will come out that way. Ayun naman pala eh. Ang mga Pilipino, maaawain. Ganun po ang tamang pagboto daw. Nakukuha na lang sa awa. Hindi na dito. Ito ang ginagamit, puso. Oo. Kasi pusong maawain tayo. Naaawa tayo sa mga laging binubugbog. Ganun ba ang labanan sa politika? Kaya nga inuna ng Diyos ang utak eh. Magsuri muna. Oo. Bato, wag ka nang gumamit pa ng FPJ. Si FPJ, idol yan sa pelikula. Oo. Hindi kasi FPJ. Kung sila ay naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please by all means do not vote for me. Eh, ano bang mayorya ng bilang ng tao na naniniwalang masamang tao ka? I for one. Vote no for Bato. Magbubutas lang ng bangko yan. Maghihiring lang yan. Wala yan. Wag na. Iba ang isusulong yan. Sino bang nagsulong para protektahan? Si Kibuloy. Sino ang nagprotekta sa Kojik? Oh, naghiring-hiring ka pa. Useless ka naman. Oo. Oh, eto, punta naman tayo kay Mr. Salvador. O, ayan po, yung quote card niya. Oo, sa Global Daily Mirror. Ang sabi diyan, Ipe believes in Digong war on drugs but wants rehab for addicts. Contradicting. Di ba? Nilaglag si Digong. Ako po ay naniniwala doon sa ginawa niya kasi nakabuti dito sa atin. Pero ngayon, ngayon na, nung kandidato na siya. Bakit hindi mo sinabi yan kay Digong noon? Sana naging advisor ka niya for war on drugs. Pangulo, wag po nating gawin yun. Wag po tayong mag-EJK. Mas maganda po itong isasuggest ko ngayon. Eh bakit ngayong tatakbo ka? Kinokontra mo na yun. Oo, okay naman yun. Pero ang gusto ko ito. Wishy-washy. Diba? Dapat talaga, isinuggest mo yan kay Digong para wala na yung drug war, EJK investigation sa Quadcom. Pero ngayon, nilaglag mo eh. Oh, pero ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asa marehab yung mga addicts. Ang sa akin kasi, ayoko nung hinuli ko, pinatay ko. O, di ba? So, ibig mong sabihin, si Digong, hinuli niya, pinatay niya? Question mark. Kasi sabi niya sa una, ako po ay naniniwala doon sa ginawa niya kasi nakabuti dito sa atin. Pero ano ang sabi ng watch group? 30,000 people die on the drug war of Digong, EJK. O, di ba? Kago. Di ba? Ang sa akin kasi, ayoko nung hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nang ganun. Ba't ka naniniwala doon kay Digong? Nakita nyo? O, ano naman ang sabi niya dyan? Ano ang sabi niya? Mamatay kayong lahat. Lahat ng bumabatikos, mamatay kayong lahat. Kaya nako, yari ako, RN2 cents. Binabatikos ko siya. Di ba? Oh, ano ba yon? Nasaan bang video yon mga kababayan? Doon yata sa FB page ni Mami Peng. Sabi niya, lahat kayong bumabatikos, mamatay kayong lahat. O, sabay tinawanan pa tayo ni Robin Padilla. Kaya pala si Robin Padilla, hindi bumabatikos. Di ba? O, Elora, nakikita nyo, kailan bumatikos si Robin Padilla? yung kumbaga tumino kay Robin Padilla yung sinabi ng kaibigan niya eh. Lahat kayong bumabatikos, mamatay kayong lahat. Yari tayo, Elora. Gusto ko mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko po naman, tama din yung aking sinasabi. Kung mali po, patawarin nyo ako. Una, may mali ka kasi sinuportahan mo yung gawa ni Duterte. Tapos nilaglag mo siya. Bakit hindi ka na lang manindigan? Walang ya ito. Ewan ko sa'yo, Ipe.
Alam mo yung gusto mo, yung i-rehab, ginagawa na po ng ano yan, ng administrasyong Marcos. Kaya ano pa? Ano pang bago? What's new, dude? Wala. Epal lang, mga kababayan. Nothing new. Di ba, mga kababayan? Walang-wala. Kaya wag ka nang magpumwilit. Wag nang maging isa pang Robin Padilla, mga kababayan. Pasok naman tayo dito sa anti-dynasty bill. Kasi mga kababayan, ang dami pala na mambabatas na nagpasa ng anti-dynasty bill. Ha? Pero ano nangyari? Walay. No? Grabe itong mga ito. Sobra naman kayo, no? 4 na mambabatas, mga kababayan, ang nagpasa ng anti-dynasty bill. Pero wala ni isang sumulong. Natenga po sila, mga kababayan. Ayan po, sa quote card ng Impact Leadership o October 2 nila pinost. Anti-dynasty bill in the 19th Congress. Ha? Anti-political dynasty bill remained pending in both the House of Representatives and the Senate during the 19th Congress. Tingnan nyo yan. Ha? HR 389. Sino? Sino ang author? Si Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado Jr. Anti-Political Dynasty Act. Status pending with the Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Since July 26, 2022, ay Pangulong Marcos galaw-galaw naman. Ha? Speaker galaw-galaw, di ba? House Bill 1157, the Anti-Political Dynasty Act of 2019. Kabataan Party List ni Raon Manuel pending with the Committee of... Pareho na ito. Siguro ang gagawin diyan pag matuloy lang yan, pagsasamahin nila isang House Bill na lang yan. August 1, 2022, Pangulong Marcos. Sa Senado, Senate Bill 548. Ha? Kita nyo yan? Anti-Political Dynasty Act of 2016. Grace Poe, pending with the Committee on Electoral Reforms and People Participation since August 16, 2022. Meron naman na pala, kasama pa si Robin, Senate Bill 2730, the Anti-Political Dynasty Law. Pending with the Committee on Electoral Reforms and pareho lang sila, July 30, 2024. Dalawang senador, dalawang congressman. Anong ginagawa natin? Ha? Di ba? Sino ang nasa komite ng electoral reform sa House? Mountain Province Lone District Representative Maximo Dalog Jr. Sa Senado, si Aimee Marcos. Ano nangyari? Ha? Kasi yung parehong komite na chairman sa komite na yan ay parehong members of political families. Mga dynasty. Ano mangyari? Bakit nyo tinetengga? Takot na takot kayo na. Diba? Bakit inuupuan ni Aimee Marcos? Anong tinaratrabaho ni Aimee Marcos? Anti-EDCA, anti-Marcos. Ano pa? Ha? Lahat ng proyekto ng Kongreso, ng House, sa DSWD, kinokontra. Bakit hindi nyo i-open ito? Kung para sa bayan kayo, tingnan nyo nangyari ngayon dyan sa pagpapiling ng COC, nagmumukha kayong tanga. Meron palang mga batas nakatenga lang. Di ba? Kailan uusa dito? Bakit hindi talakayin yan? Importante rin naman yan. Di ba? Ang dami-dami nyo dyan, bakit di nyo pag-usapan yan? Dapat lang talaga na magkaroon ng anti-political dynasty kasi nagiging lord, nagiging Diyos sila doon sa mga distrito, bayan nila. Di ba? Nakakahiya po ngayon, ano ang sabi ni Escudero, mga kababayan, ha? Eto, sabi diyan sa ulat ng GMA News Online, August 2nd, Chis Escudero, I won't block any political dynasty bills even if I'm a product of it. Ayan, panindigan mo yan, ha? Yan ang sabi niya. Senate President
Escudero on Wednesday vowed not to block any proposed measure against political dynasty even though he is a product of it. Ha? Sinabi ko na ang posisyon ko sa anti-dynasty dahil produkto ako niyan. Hindi ko haharangin yan. I took over from my dad's former seat at the House of Representatives although I'm the first. Last name Escudero in the Senate. Oh, ayan daw. Kung kailangan ng boto ko para mapasayan, boboto ako dahil laban naman yan sa interes ko. Na makikialam ako sa pagbalangkas niyan ay klarong kasong conflict of interest. Rason para hindi ko paghimasukan maliban na lamang kung ang boto ko ay kinakailangan para may pasayan. In which case, that will be a vote against interest which is allowed by our laws in the Constitution. O, yun ang sabi niya. Escudero was asked about the issue of political dynasty amid the ongoing filing of COCs, where it was observed that several candidates in the various positions are related to each other. Kaya nga, pamilya, si Vilma Santos, si Revilla, o yung mga pinakita natin kanina, ang dami nila. Despite Escudero's commitment, the Senate President believes that the anti-political dynasty has a slim chance in the 19th Congress. Wala na. Hindi nyo na matatalakay yan kasi nakabreak kayo. Tapos yung ibang mga kandidato na member ninyo, mag-aanuhan na yan, mangangampanya na sila, busy na sila sa kampanya nila kaysa gawin nila yung trabaho nila sa Senado, lalong-lalo na si Amy Marcos. Anong tinrabaho ni Amy Marcos? Diba? Sa kongresong ito, oo. That will be a factual statement. Escudero said when asked if the political dynasty bill has a slim chance in the current Congress. Maganda ngang makita sana yung mga nagsusulong nga nito'y naniniwala dito na pag-aralan. Suriin kung ano nga ba yung tamang version at puro na magbibigay ng laman dito sa konseptong ito dahil ang anti-dynasty ay konsepto lamang na binibitawan sa saligang batas. Konsepto lang, wala na. Paano may paglalaban yan? Paano ang mga tamang mga panukala dyan? Escudero said there are too many issues that should be clarified in the proposals to ban political dynasties. Nakakita daw siya ng maraming issues. Ano yung mga yon? Among these are the elective positions that will be covered by the ban and the limits on the jurisdiction where the members of a family could run. Ang assumption nila ay isang malaking sindikato ang lahat ng pamilya. Na hindi naman siguro ganon yun. Nakikita nating maraming magkakamag-anak sa eleksyon, itong at nagdaang eleksyon na naglalaban-laban, nag-aaway-away o papano kung may isang pasaway, sino ang magpapasya nun? O, di ba? Ang assumption, mag-uusap-usap dapat silang pamilya. Hindi nga magkakaaway nga. So, sino ang magdi-decide? COMELEC? Korte? Anong institusyon o ahensya ang magpapasya ng bagay na yon? Ito ang mga katanungan na dapat sagutin ng panukalang batas na yan, na marahil iisang rason kung bakit hindi pa naipasa ay hindi pa masagot yung mga tanong na yan. Dapat balangkasin. Di ba? Dapat kayong mga mambabatas, magtulungan. Hindi, tinetengga nyo. Ayaw yung pag-usapan Di ba? Ito nga si Robin Padilla Di ba nung July lang nagpasa niyan? Ito po yung nilalaman nung ni Robin Padilla. Under the measure, no spouse or person related within the fourth degree of consanguinity or affinity, whether legitimate or illegitimate, poor or half-blood to an incumbent elected official seeking re-election, shall be allowed to hold or run for any elective office in the same city or province or any party list in the same election. Yun naman pala. Diba? If the constituency of the incumbent elected official is national in character, the bill states that such relatives shall be disqualified from running only within the same province where the former is domiciled or in any including the same national position. Padilla's bill proposed the filing of a sworn statement with the Commission on Elections stating that the candidate has no political dynasty relationship with any incumbent public official. Ayun naman pala Diba? Kita mo yung governor, vice governor, mayor, may congressman. Siopaw naman. Mukhang maganda itong ni Robin, Pero dapat yung pag-usapan yan. Itong sabi,
The measure also provides that candidates may face petition for disqualification before the COMELEC on grounds of political dynasty. No anti-political dynasty bill has reached the plenary of both Senate and House of Representatives this Congress. O wala eh. Kasi ayaw nilang itapik, natatakot sila. Ayaw nilang pag-usapan kasi majority of them mayayari. Baka ang matira na lang ay party list. Ang party list pang matitira ay si Makabayang Black. Wala na mga kababayan, di ba? Oh. So tatamaan talaga sila. Oh, ang sakit niyan mga kababayan. Biruin niyo 'yan. Ang tindi ng ng political dynasty, no? Yung mga example ko na lang sa inyo kanina, yung pinakita ko. Biruin niyo 4 na anti-political dynasty ang nakatenga. 2 sa House, 2 sa Senate. Wala pong nagti-take up. Bakit? Takot na takot sila eh. No? Ang dahilan na lang ni Escudero, hindi malinaw kung paano aaktuhan yan. Anong ilalagay mo, anong isusulat mo, ano yung pwede mong i-disqualify. Why not sit down on it, talk about it, debate about it, and then you will come up with any solution. Diba? Hindi itong ganitong umiiral ito. Yung nakakabanas talaga eh. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Nakakaurat, nakakaumay, sila na lang. Wala na bang iba? Kaya nga sabi ng Pilipinas Today, wala na bang iba? Kaso nga, sabi nga ni Erwin, ni Ben Tulpo, people have to decide. People have to choose. People have to vote. Taong bayan ang magpapasya. Yun nga lang, kung pipwede na sana hindi ganito. Pamilya ang gustong humawak ng isang bayan. Pamilya ang gustong humawak ng iba't ibang posisyon. Di po ba? Kaya dapat nararapat lang na ibato nyo na yung anti-political dynasty. Ano ba ang sabi ni Manuel, mga kababayan? Sama natin ito. Si Manuel talagang proponent ng anti-political dynasty. Maski na ayaw ko dito sa taong ito. Ha? Ayan Dapat isa lang na ito when session resumes in November. Kasi nakita nila mag-inhibit ang lahat ng kabilang sa political dynasty. Palakihin, huwag pakitirin ang puwang para sa taong bayan sa pamamahala. Correct. Dapat hindi iisang pamilya ang naglulord, ang naninilbihan. Kasi yan, 6 years, 8 years, 2-termer, 12 years kang nanilbihan, kulang pa ba? Parang si Gloria, tapos nang magpresidente pero nagsenador, nag-congresswoman, ngayon kakandidato ulit congresswoman, kulang pa ba? Wala na bang iba? Huwag nyo namang ilagay sa cubicle. No? Na kayo-kayo lang. Marami naman siguro dyan. Yun nga lang, wala silang political machinery. Kaya may punto si Manuel Maski na ito isang progressive group Diba? Huwag nyong pakitirin. Palakihin ninyo. Huwag kayong gahaman. Kumbaga ganun, huwag kayong gamol. Ang puta, pinaglalaruan nyo ang taong bayan. Nakakabanas, pati party list, gamit na gamit. Diba? Party list, gagamitin. Kasi napakasimple. No? May ganito ka, tama ito, o mayroon kayong bylaws, ayan na. Tatanggapin na lang yan. Diba? O yung party list nga nung may pares-pares Nabusisi sila mga kababayan Diba? Tama, mali. O may video dyan, in-interview ni Ted Filon, no? Yung isa nilang nominee. Napatunayan na hindi naman pala siya isang vendor, kundi entrepreneur. Yan bang vendor na yan naranasang magtinda sa kalye? Naranasan niya bang magtinda ng mga kwek-kwek fishball? Naranasan bang gumamit ng kariton, magtinda ng paninda mo? Yun ang mga vendor. Diba? Baka ang definition nila ng vendor ay isa ng entrepreneur. Kayo, nakaupo kayo sa opisina ninyo
Di aircon kayo eh. Paano kayo naging vendor? Di ba? Nang siopaw naman. Vendor ba yun? May kontrata kayo sa gobyerno? Na ilang milyon? Paano kayo naging vendor? Ang alam kong vendor, yung sinasabi ko sa inyo eh. Yung mga tindera sa palengke. Yun ang vendor. Eh kayo, nasaan kayo? Nandiyan kayo sa opisina nyong di aircon, di kotse kayo? Naging vendor kayo? Anong binibendor ninyo? Baka you are vending yourself. Diba? Nanginang mga to. Ang lakas gumamit ng party list. Binababoy nyo ang party list. Baboy na baboy ninyo ang konstitusyon. Mga hinayupa kayo. Diba? Tama, mali. Ha? Nakakahiya po mga kababayan eh. Kaya dapat talaga isulong na tong anti-dynasty na ito. Visit. Diba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.